Priyanka's POV. Hanggang makauwi na ako sa bahay ay iyak pa rin ako ng iyak. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ako nasaktan sa mga sinabi niya. Hindi naman ako dapat maging apektado sa mga masakit niyang pananalita dahil sa umpisa pa lang ay nasabi na ni Doktora Dorothy kung anong klase siyang lalaki. Tama nga pala talaga, masyado siyang matigas ang puso. Wala siyang pakialam kahit na nakakasakit na siya. Dahil nature niya siguro sa kanya ang manakit ng damdamin. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit malaking halaga ang inoffer sa akin ni Doktora Dorothy para tanggapin ko ang kasunduan. Hindi pala biro ang trabaho kong ito. 2 araw pa lang ay parang susuko na ako. Ngayon ay kailangan ko pang mag-report kay Doktora Dorothy at hindi ko alam kung ano ang ere-report ko sa kanya. Hindi nga ako sigurado kung kakayanin ko pang pumasok bukas. Good PM, Doktora. Siniguan po ako ng asawa niyo at napagsalitaan ng masakit. Ito po at umiiyak po ako ngayon dahil hindi po ako sanay ng ganun para po tuloy akong lalagnatin. Gusto kong ipaliwanag yung side ko. Ayokong pinag-iisipan niya ako na hindi tumutupad sa usapan. Alam naman niyang hindi madali ang pinagagawa niya. Naku, ano ka ba? Huwag mo intindihin yun. Ganun lang talaga yun. Masasanay ka rin. Baka naman kasi may nagawa o nasabi ka na hindi niya nagustuhan. Anyway, masama lang ang loob mo kaya parang masama ang pakaramdam mo. Pumasok ka pa rin bukas. Ipakita mong kaya mo siyang intindihin sa mga mood swings niya. Tandaan mo, rule number 1, bawal na umatras sa kasunduan. Once na napirmahan na, o siya, hanggang dito na lang, nandito na ako sa bahay at okay na kami ni Connor. Reply niya sa akin. Napangiti ako ng mapait. Ang gara lang. Doktora Dorothy knows what it feels like being with her arrogant husband. For sure, gaya ko'y nagpagsasalitaan din ng masakit ni Connor kaya bakit kaya ang dali para sa kanya na sabihin sa akin na wag na lang pansinin si Connor dahil masasanay din ako. Ano bang akala niya sa akin? Robot? Masaya ako marinig na nasa bahay na si Doktora. Ibig sabihin ay okay na rin silang mag-asawa. Ewan ko kung bakit ganitong nararamdaman ko ngayon. Parang naguguluhan ako. Dapat ay matuwa ako dahil okay na sila at tsak na maaliwalas ng mukha ng boss ko bukas. Pero bakit kaya parang ang lungkot-lungkot ko pa rin? Buong gabi ako nagmukmuk at nag-isip. Iniisip kung paano ko haharapin si Connor sa araw-araw. Hindi kasi dapat ganito. Dapat alisin ko na sa isip ko na tratuhin siya ng tama. Nang may pag-aalala, dapat hindi ako nag-expect na maging maayos ang samahan namin bilang mag-boss dahil kung tutuusin ay sa simula pa lang ay dapat nagkaaway ang tingin ko sa kanya. Naroon ako sa kumpanya na yun dahil sa isang misyon. Isang misyon na may kalakip na pakikipagrelasyon at pakikipagniig. Ngayon, kung hahaluan ko ito ng emosyon ay magiging talunan lang ako sa bandang huli. Dapat ay magawa ko mission ko nang hindi nahuhulog sa kanya. Para naman pagkatapos ng 5 buwan ay parang wala lang nangyari. Magsisimula ako ng bagong buhay at magpapakalayo-layo, malayo sa kanila. Kinabukasan, maaga ako nakapag-ayos ng sarili dahil nakapag-isip-isip na ako ng maayos. Humanda ka Mr. CEO. Buo ng desisyon ko na seryosohin ang mission ko. Tingnan ko lang kung hindi ka maakit sa gagawin ko. Matapang nasabi ko sa harap ng salamin. I'm so satisfied with my looks today. Same sandals, same clothes, but for today's video, iba ang atake ko. Nerdy assistant ang peg ko pero with a twist. Today, I'm gonna be his hot and wild nerdy assistant. Huwag mong mamaliitin ang babaeng may makapal na salamin. Confident ako naglakad papasok sa building at nararamdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. Dire-diretso lang ako naglakad patungo sa elevator at pagkapasok ko ay ang daming lalaking empleyadong sumunod sa akin. Ngayon tuloy ay na-overload ang elevator at ayaw sumara. Walang gustong lumabas kaya ako na lang ang lumabas. O bakit lumabas din kayo? Natatawa kong sabi dahil kung kanina'y walang gustong lumabas, ngayon ay lahat naman sila'y nagsipaglabasan noong lumabas ako. Ang mga lalaki nga naman, muli akong pumasok sa elevator pero this time ay wala nang sumunod. Nagtaka ako dahil lahat sila'y nakatingin sa kaliwat, nagulat na lang ako nang makitang boss ko na siyang papasok din sa elevator. Na kinatatayuan ko. Pinaningkitan ko lang siya ng mata at kaplastikan akong ngumiti sa kanya at bumati.
Alam kong alam niya na nagtatampo ako sa kanya at alam ko rin na wala siyang pakialam, kaya wala rin akong pakialam sa kanya. Siya na ang pumindot ng button patungo sa 39th floor at ako naman ay kinuhang cellphone ko sa bag at nagkunwaring abala sa ka-text. Kunwaring humingi pa ako habang nagre-reply sa ka-text hanggang sa bigla siyang nagsalita, dahilan para matinag ako. Anong feeling ng pinagkakaguluhan ka ng mga empleyado dito? Do you find yourself beautiful and sexy? Ha? Nagkunwari akong hindi alam ang sinasabi niya. Sir, ano nga po ulit yun? Pangiinis ko sa kanya. I said, sa tingin mo nakakatuwa yun? Yung pinagpifiestahan nilang tingin ng katawan mo. Sa tingin mo, maganda ka na nun? Alam kong panunuya ang sinasabi niya sa akin pero hindi ako dun nakafocus. Na-focus ako sa mapula niyang labi habang nagsasalita siya. Idagdag mo pa yung medyo gulo-gulo niyang buhok na nakadagdag sa apil niya. Bigla ko tuloy naalala kung paano ko siya sabunutan noong gabing may nangyari sa amin para ipagduldulan siya sa akin pagkababae. Bigla tuloy ako napangiti mag-isa. You're crazy. Hindi mo alam na minamanya ka na sa mga isipan nila pero parang gustong-gusto mo pa. Tss. Magpapaliwanag pa sana ako kaso bigla nang bumukas ang pintuan ng elevator at nagmadali na siyang lumabas. Anong inaarte nun? Sa isip-isip ko. Pagdating namin sa office niya ay kaagad na akong dumiretso sa pantry para igawa siya ng kape. Habang nagtitimpla ay bigla akong natawa. Siguro nakita niya kanina kung paano ako tignan at sundan ng mga empleyado niya. Kaya ganun ang mga salitaan niya sa akin kanina. Honestly, hindi ko minamasama ang panunuya niya sa akin dahil tuwang-tuwa ako dahil naiinis siya. Bagay sa kanyang nakasimangot, bago ko ihatid sa kanya ang kape, ay pinasadahan ko munang muli ang sarili ko sa salamin. Nag-selfie ako at sinend yun kay Doktora Dorothy. How's my look, Doktora? Papasa na kaya sa asawa mo? Chat ko sa kanya, agad naman siyang nag-reply ng, Perfect, buksan mo pa yung 2 botones para mas kaakit-akit. Okay po, masusunod po. Gaya ng pinag-uutos ni Doktora Dorothy ay binuksan ko pa ang 2 botones. Ngayon ay halos kumumula ng dibdib ko at ngayon kususukatin kung hanggang saan siya makakapagtimpi. Paglabas ko ng pantry ay kaagad ko nang nilapag sa table ng CEO ang tray na naglalaman ng paborito niyang kape at pinagkayuko-yuko ko pa ang sarili ko para makasigurado na mapansin niya to. Nagulat ako dahil hindi ko napansin na may kausap pala siya at natigil sila sa pag-uusap dahil sa akin. Ngayon ay pareha silang titig na titig sa akin. What a shame. Gusto kong kainin na lang ng lupa. Bianca, yung botones na damit mo? Turo ng CEO sa damit ko. Totoong reaksyon ko. Sobrang hiya ko dahil may ibang tao pala dito. Sorry po, hindi ko napansin. Napatakip ako bigla ng dibdib at dali-daling bumalik sa pantry. Kaagad naman ako sinundan ni Connor at sinita. Sablay ang ginawa ko kaya yari na naman ako nito. My God, Bianca, ano yun? Bakit ka lumabas ng ganun? Hindi mo ba alam na yung lalaking kausap ko ay isang CEO din gaya ko? Hindi ka ba nahiya? Pagsisita niya sa akin. Sir, hindi ko po alam. Pasensya na po. Kung iniisip niyo po na sinadya akong lumabas ng ganun, bahala na po kayo. Basta nagsasabi po ako ng totoo. Tumalikod ako sa kanya para ibotones muli ang blouse ko. Ngunit dahil natataranta ako hindi ko yun nagawa. Nanginginig ang kamay ko. Ilang sandali pa'y pinaharap niya ako at siya na mismo ang nagbotones ng damit ko. Hindi ko to palalampasin. Masyado ka ng maraming foul na nagawa kahit na kakapasok mo pa lang dito sa company ko. You should be punished. May diin niyang banta sabay iniwan ako sa pantry. Sumablay si Bianca sa unang hakbang niyang ginawa at imbis na maakit niyang CEO ay nagbanta pa ito ng pananagutin siya dahil sa sunod-sunod niyang kapalpakan kahit na bago pa lamang siya sa kumpanya. Bago lumabas ng pantry ay inihanda na ni Bianca ang sarili dahil tsak na masasakit na namang salita ang tatanggapin niya kay Connor. Lumabas siya ng pantry at nagtungo sa kanyang pwesto at nagumpisa na magtrabaho. She can't focus. Hindi niya magawang sagutin ng maayos sa mga tawag dahil nga sobrang pagkapahiya niya kanina. Samantala, hindi kalayuan sa pwesto niya ay naroon pa rin ang 2 CEO at nag-uusap. It's a serious meeting about business at walang kaide-idea si Bianca na gaya niya ay mga nawala na rin ito sa focus. Panay ang panakaw na tingin ni Warren sa kanya dahil nakuha niyang atensyon nito kanina. Warren is just like Connor. Ano ordinary CEO? A young and handsome billionaire. Bukod sa pisikal na atraksyon, naakit si Warren sa kakaibang ganda ni Bianca
kaya kahit na seryosong usapan nila ni Connor ay panay ang sulyap nito sa dalaga na abala sa pakipag-usap sa telepono. Hindi yun nakaligtas kay Connor. Bilang lalaki alam niyang may kakaiba sa tingin ni Warren sa dalaga. May laman ng mga tingin na yon at sinisisi ni Connor si Bianca dahil sa nangyari kanina. Bianca, tinawag niya to. Kaagad naman tumayo si Bianca at lumapit sa kanila. Yes po sir. Please do me a copy of this. I need 3 copies each. Thanks. Kasual na pagkakautos niya sa dalaga. Ang totoo, inutusan ni Connor si Bianca hindi dahil kailangan niya ng kopya ng isang dangkal na papeles na yun. Inutusan niya ito para hindi masira ang konsentrasyon ng kamiting niyang si Warren dahil kanina pa niya ito napapansin na parang tutunawin na ng tingin ang kanyang sekretarya. Noted po sir. Tinanggap naman ito ni Bianca. Ang kaso, nang abutin niya na ito para kunin ay aksidente niyang nahulog ang mga ito dahilan para kumalat ito sa sahig. Naku, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Dali-dali siyang yumuko para pulutin ito isa-isa. Lumuhod siya sa sahig para mas mabilis niya itong makuha. Hiyang-hiya si Bianca dahil another kapalpakan na naman ito. At ngayon pa talaga siya pumalpak kung kailan may bisita ang boss niya. Let me help you. Nagulat si Bianca nang tulungan siya ni Warren na pulutin ang mga nagkalat na papel sa sahig. Akala mong hindi ito CEO dahil hindi ito nag-atabiling tulungan siya. Thank you po. You're welcome. Sagot naman ni Warren sa kanya nang nakangiti. Napangiti rin tuloy si Bianca pabalik. Padabog naman na tumayo si Connor sa kanyang kinuupuan para awatin ang malagkit na tinginan ng dalawa. Enough of this, Bianca. Paulit-ulit na lang na ganito. Inuuna mo kasi ang arte bagong trabaho mo, kaya ang ending ay lagi ka nalang pumapalpak. Ewan ko ba kung bakit ka na-qualified sa trabahong to, samantalang simpleng gawain lang na tama ay hindi mo magawa. Brad, easy. It's just an accident. Don't make this a big deal. Awat naman ni Warren. Connor looks right now is very hard to please. He doesn't care kahit na mapahiya si Bianca sa harap ni Warren. All he wants right now is to lead this poor beautiful lady to his side. Matalim niyang tinignan si Bianca at hinila sa braso. Go now and do your job, Bianca. And please, ayusin mo yung trabaho mo. Warren has nothing to do. Even him, he cannot afford Connor when it's mad. Nangiyak-ngiyak si Bianca na lumabas ng opisina. Muli ay napaiyak na naman siya ni Connor at masamang-masama ang loob ni Bianca habang nagse-xerox ng papelas. Sa kakaiyak niya ay lalong nalintikan ng trabaho niya at napuno ng luha ang mga nasabing papel. Dito na lang pinaghinaan ng loob si Bianca. Some of the original copy are damaged at alam na niya ang kahihinatnan niya mamaya. She knew that later. She was being fired by the CEO. Bandang mag-aalas 2 na ng hapon nang matapos si Bianca sa ginagawa. Magsakang balikat niya nang bumalik sa opisina at pinasa yon sa CEO at pagkaraan ay naupo siyang muli sa kanyang pwesto tumarap sa computer. Nagilty naman si Connor sa nagawa. Hindi naman niya kasi intensyong ipahiya ito sa ka-meeting. Sadyang hindi niya lang nakontrol ang sarili kanina dahil feeling niya ay naglalandian ito sa harap niya. Ayaw aminin ni Connor na selos ang nararamdaman niya kanina dahil siya mismo sa sarili niya pinipigilang mapalapit kay Bianca dahil nga nagkaayos na sila ni Dorothy. Nandun yung kagustuhan niya na ilipat si Bianca sa ibang department kaso may kung ano rin sa sarili niya na pumipigil. Gusto niya si Bianca pero si Dorothy ang mahal niya kaya hindi niya na alam ang gagawin. Hanggang sa dumating na ang uwian. Gustong-gusto ni Connor na magpapansin kay Bianca kaso itubing magtatamang mga mata nila ay ito mismo umiiwas. Kinausap lang siya nito nang magpapaalam ng umuwi at pagkatapos ay umuwi na. Hahabulin sana ni Connor si Bianca para humingi ng tawad, ang kaso ay biglang dumating si Dorothy sa kanyang office. Surprise! Hindi nagsabi si Dorothy kay Connor. Nadadalaw siya sa kumpanya kaya labis talagang pagkasorpresa nito. O bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ka ba masaya na dinalaw kita dito? Of course, I'm happy. Siyempre, bago to sa akin, hindi ka naman dumadalo dito kaya nagulat talaga ako. Well, honestly, napadala talaga ako dito dahil may ka-meeting ako dyan sa malapit. Anyway, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan yung assistant mo? Nawiwirduhan si Connor sa ikinikilos ng asawa. Hindi siya sanay na nagtatanong si Dorothy tungkol sa mga bagay-bagay sa paligid at halata naman kay Connor na nabigla na marinig niya ang salitang assistant. Tapos na ang duty niya kaya pinauwi ko na siya.
Kunwaring naglambing si Dorothy kay Connor at sa kauna-unahang pagkakataon ay naglaan ito ng quality time nilang dalawa. Nagpa-deliver ito ng food at nakipagkwentuhan sa asawa. Han, sana araw-araw kang ganyan, sabi pa ni Connor. Han, naisip ko kasi na kulang lang tayo sa bonding, kaya madalas tayong nag-aaway. You're a CEO and I'm a doctor and we have no time to cuddle. Madalas pagod na tayo kung magkita kaya laging nagsasalubong ang mga pagod natin. Kaya naman naisip ko na maglaan ng oras sa isang hot na CEO. Napasinghap si Connor nang kumandong sa kanya si Dorothy. Ang pagiging sweet nito ay may halong pangaakit kaya naman hinayalang ni Connor ang asawa na gawin ang gusto nitong gawin. Tama ka, kulang lang tayo sa time, kaya madalas na hindi tayo magkaintindihan and I'm sorry for that. But ngayon, marami akong time kaya kayang-kaya kong alisin ang lahat ng tampo mo in just one round. Hinimas-himas niya lang ito sa dibdib at bigla na lang nagdikit ang kanilang mga labi. Si Dorothy pang humahalik sa kanya ngayon. Shit, you're so naughty, Han. Masaya si Connor sa inaasta ng asawa niya ngayon. In that glass table, they make love. Kapwa sila pagod na pagod dahil sa ginawa nilang mabilisang round. Ang hindi alam ni Connor ay may ibang pakay si Dorothy kaya pumunta sa office. Habang naghahalikan kasi sila kanina ay pasimpleng naglagay si Dorothy ng isang maliit na spy cam. Iniligay niya yun sa isang sulok kung saan matatamaan itong direksyon ng table ni Connor at ni Bianca. Dorothy installed that cam to make sure na nakikita niya mga nangyayari sa loob ng opisina. Dito niya malalaman kung paano ginagawa ni Bianca ang trabaho niya. Matalino talaga si Dorothy. Samantala, nang magtagumpay ng nailagay ni Dorothy ang spycam na connected sa kanyang cellphone, ay simbilis na ng kidlat na nagbago muling pakikitungo niya kay Connor. I'm tired, mauna na ako. Pero saglit lang to, sabay na tayo. Connor, I'm sad I'm tired. Kung gusto ko nang umalis, paalisin mo na ako. Naguguluhan man si Connor ay inintindi na lang niya ang asawa. Kung pabago-bago man ito na ugali sa kanya ay nagsawalang kibo na lang siya. Dahil ang importante sa kanya ay ayos na sila. Napapailing na lang siya sa sarili niya, but what makes him confused is, at the end of the day, ibang mukhang naiisip niya, ibang taong napapanaginipan niya. In his dreams, nakikipagniig siya sa assistant niya, and it makes him guilty. Katabi niyang asawa niya ngunit ibang naiisip niya. Kinabukasan, maagang pumasok si Connor dahil excited siyang makita ang sekretary niya. Yes, hindi naman sila okay dahil napagsalitaan na naman niya ito kahapon. But that's not intentional. It happens na nakaramdam siya ng matinding selos kaya naging ganun ang reaksyon niya. Wala naman siyang karapatan na magselos dahil in the first place ay kasal siyang tao at palagi niyang sinasabi na mahal niya ang asawa niya. But not until dumating sa buhay niya itong si Bianca. After what happened between them in bed, Connor can't get enough. Meron siyang gustong mangyari ngunit hindi pwede. At lalong lumalabo ang idea na yun dahil sa ginawa niya kay Bianca. Kaya naman naisip niya na humingi ng sorry dito. Bumili siya ng isang pirasong red rose na may note na sorry at inilagay niya yun sa ibabaw ng table nito. Sa loob ng sulat na yun ay may letter na siya mismong nagsulat. Can you be my date tonight? Dali-daling bumalik si Connor sa kanyang presidential chair nang tumunog ang intercom. That means may papasok at inisip niyang si Bianca na to. Ngunit hindi pala. Ang secretary niya pala ito at ibibigay lang pala nito ang sked niya today. Sir, at 9 a.m. may meeting po kayo ni Mr. Rojas. By 11 a.m. darating po dito yung ambassador ng tila napansin ng kanyang secretary na si Candy na hindi nakikinig ang CEO sa mga sinasabi niya. Panay lang ang tingin nito sa orasan at parang hindi mapakali. She's 5 minutes late. Wika niya sa akin. Sino po sir? Tanong tuloy ni Cindy. Sino pa ba? Di si Bianca. Anong oras na't bakit wala pa siya? Kanina ko pa gustong uminom ng kape. Ah, oo nga po. Bakit nga kayo wala pa siya? Baka po na traffic lang sir. Gusto niyo po ako na po magtitimpla? Alok ni Cindy. No, I want Bianca. Maraming meaning ang sinabi niyang yun. Hinintay ni Connor. Ngunit walang Bianca dumating at pumasok. Dito na siya kinabahan at inisip na baka masyado nitong dinibdib ang mga sinabi niya kahapon. Para tuloy na wala ng gana ang CEO, gusto niya itong tawagan upang sitahin. Kaso naisip niya na baka hindi nito sagutin. Hindi pwede Bianca. Hindi ang tulad ko. Ang ibig niya sabihin na hindi ba pwedeng mag-back out si Bianca dahil nakapasok na siya sa puso ng CEO. Bianca's POV.
Pagkagising ko pa lang ay alam ko nang hindi ako makakapasok. Sobrang bigat ng katawan ko at para akong inaapoy sa lagnat. Hindi naman ako napagod sa trabaho ko kahapon pero parang pagod na pagod ang katawan ko. Para bang sa sobrang dami na nangyari sa akin ngayon ay gusto ko na lang matulog nang wala ng gisingan. Ang hirap kasi ng sitwasyon ko. Ulina na akong lubos at wala man lang nag-aalaga sa akin ngayong may sakit ako. Dumagdag pa yung mga taong nakakasama sa loob ko. Sa edad kong ito para bang maaga akong susuko. Kanina pa kumakalamang sikmura ako pero wala naman akong lakas para tumayo. Latang-lata ako at kahit tumayo para bumili sa tindahan ng gamot ay hindi ko kaya. Ang Disney princess nyo umiiyak na namang mag-isa. Namimiss kong inay ko sa ganitong klase ng pagkakataon. Inay, magpadala ka naman ng anghel dito. Kailangan kong kumain at uminom ng gamot. Kung walang darating, kunin mo na lang ako. Dasal ko habang nagdedeliryo. Maya-maya pa biglang tumunog ang cellphone ko. Pilit ko itong kinuha mula sa ilalim ng unan para sagutin. It's Dr. Dorothy who is calling. Tsaka ay magtatanong ito kung bakit hindi ako pumasok. Hello po, Dr. Dorothy. Hello, Bianca. Hindi ka rin pumasok. Ano naman bang nangyari? Don't tell me na ayaw mo na pumasok, ha? Hindi pwede. Wala po, Doktora. Wala pong nangyari. Hindi po ako nakapasok ngayon dahil sobrang taas po ng lagnat ko. Nilalamig po ko at hindi makatayo. Kung kaya ko lang po ay papasok po ako eh. Oh my bad, Bianca. I understand. Get well soon na lang ha? Ipahinga mo na lang yan. Basta tandaan mo, rule number 1, okay? Palagi ko pong tatandaan yan, Doktora. Pwede po bang? Napangiti ako ng mapait. Bigla na niya akong pinatayan habang hindi pa natapos magsalita. Makikisuyo sana ako sa kanya na baka kung pwede ay magpadala siya ng pagkain at gamot dito. Dahil hindi ko na nga kayang tumayo kasi bigla naman niya akong pinatayan. Buhay nga naman, ang hirap ng ganito. Walang totoong may concern sa'yo maliban sa magulang mo. Tanging ang kumot ko na lang ang saksi kung gaano ko nahihirapan ngayon. Kaya niyakap ko ng mahigpit ang aking kumot hanggang sa muli akong nakatulog. Makalipas ang ilang oras ay nagising ako dahil naramdaman ko may taong pumasok sa loob ng aking kwarto. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko at nagulat talaga ako nang makita kung sino. I'm sorry kung naabala ko yung tulog mo. Nag-aalala kasi ako at alam kong mag-isa ka lang dito. Kaya naisip kong ibili ka ng pagkain at gamot. It's Dr. Dorothy. Napaiyak ako sa tuwa dahil narinig ng Diyos ang panalangin ko. Nagpadala nga siya ng anghel at ang anghel na yun ay si Dr. Dorothy. Nagdala siya ng pagkain at gamot at ayon sa narinig ko, nag-aalala daw siya sa akin. Naku, maraming salamat po. Hulog po talaga kayo ng langit. Despite of her busy schedule, ay sumadya pa talaga siya dito para madala sa akin ang mga ito. No, ikaw ang hulog ng langit sa akin. Ikaw ang magiging solusyon sa mga problema ko, kaya alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Nag-uumpisa pa lang tayo sa plano, Bianca. Sa'yo nakasalalay ang lahat. Me and Harry are willing to wait. Kapag nagawa mo ng mission mo ay magsasama na rin kami sa wakas na lalaking pinakamamahal ko. Suddenly, the smile in my lips fades. Akala ko'y concern talaga sa akin si Dr. Dorothy, pero hindi rin pala. Indicated pa rin palang ginagawa niyang ito sa inuutos niya sa akin. But anyway, she's still a blessing to me. Kapag may problema ako, siya ang palaging dumadating. Let me feed you. Inalalayan niya ang ulo ko tinaasan ng unan. Kumain ka ng kumain ha? Ubusin mo to. Sabi pa niya habang sinusubuan ako. Nahihiyaman ako pero wala akong magawa. I need her help right now and I'm happy because I found a friend. Okay na po ako, Doktora. Ayoko na po. Ganun pala talaga kapag may sakit. Kahit na anong sarapan ng nakahain sa harap mo ay mabilis kang mabubusog. Okay, inumin mo na to para gumaling ka na. Pinainom niya ako ng gamot at pagkatapos ay nagpaalam siya na pupunta sa kusina. Pagbalik niya may dala na siyang isang palanggana na may lamang tubig at bimpo. Punasan ko na lang yung katawan mo para bumaba yung lagnat mo. Pinunasan niyang katawan ko at pagkatapos ay sandaling may sinagot na tawag. Yes, bibiling ko na yung kondong inaalok mo. Yes, kaibigan ko yung titira but please, ayoko may makaalam na sa akin mo binenta. Nagkakaintindihan ba tayo? Dinig kong sabi niya sa kausap at pagkatapos ay muli akong hinarap. I buy a clean and safe house for you. From tomorrow you will be moved to a condo. This place is not safe for your health. So dirty, the surroundings very squatter. Bukas na bukas doon ka na uuwi ha? Kung titignan ay napakaswerte ko kay Doktora. Ang bait-bait niya at generous pa. Pero alam ko sa sarili ko kung bakit niya ito ginagawa
Ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal niya kay Harry. Sobrang effort niya para magtagumpay ang plano namin kaya sino ako para gaguhin siya. Noon, iniisip ko na kahit hindi na ako tumupad sa usapan ay okay lang dahil kung tutuusin ay bayad na ako. Pero mali yun. Tao siyang nakipagkasundo sa akin. Dapat tao rin akong tumupad sa usapan. Sige po, doktora. Maraming salamat po. Good. O paano? Kailangan ko na umuwi. Bukas may susundo sa'yo para ihatid ka na sa bago mong uuwian. Opo. Hindi ako iniwan ni Doktora Dorothy hanggang hindi umayos ang pakaramdam ko. Nakakain na ako at nakainom ng gamot but still, masama pa rin ang pakaramdam ko. Kaya nagpasya ako matulog na lang ulit. Mga nasa 15 minuto siguro buhat na makaalis si Doktora, ay narinig kong bumukas muli yung pinto. Naisip ko na baka may nakalimutan lang kaya bumalik pero hindi pala. Hindi si Doktora ang dumating kung hindi si... Sir Connor, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na gulat talaga ako nang makita ang boss ko dito. It's like, paano niya nalaman ang bahay ko? Nagkasalubong kaya sila ng asawa niya? Anong pake niya sa akin at bakit ang sama ng tingin niya sa akin? I heard him cursed under his breath. The way he stared at me makes my weakness go strong. Nakasuot pa siya ng damit pang opisina at mukhang sinadya niyang sumadya dito. Stand up, Bianca. Alam kong umarte ka lang. You can fool me. Sinadya mo talagang hindi pumasok dahil... Pilit niya akong pinapatayo kaso bigla siya natigilan matapos mapaso. Shit, you're too hot. Ang bilis nagbago na expression niya. Now, he's worried. Dadaling kita sa ospital. Ano ang gagawin ni Connor ngayon tila umiepekto na sa kanya ang plano ng asawa at ni Bianca? Ano ang mangyayari ngayong habang tumatagal? Ay nagkakaroon ng puwang sa puso ni Bianca si Connor. Magawa pa kaya niya ng maayos ng trabaho kung dumating sa punto na ang pagpapanggap ay nauwi sa totohanan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.